sa akin ngayon? Psalm 150. It's about papuri sa kapuri-puri. Sino nakasagot? Si Tatay Peter. Mamaya tayo. Ngayon naman, pagpapatuloy natin ang praising. Ano ba ang praise? Last Sunday, napag-usapan natin that praising is not because of powerful music, but it's being moved by the magnitude and the weight of God's glory. Kung naintindihan natin ang Panginoon, doon tayo nagpupuri sa Kanya. And right now, let's open our Bibles sa Psalm 146. It's about praise pa rin because this month is month of praising. Di ba? Month of joy, month of praise, month of shout. Di ba? So, let's read the whole chapter for 1 to 10. Sabay-sabay natin basahin. Psalm 146. If you are there, please say amen. Sabay natin basahin. Verse number 1, ready? Read. Praise ye the Lord, O my soul. While I live, will I praise the Lord. I will sing praises unto my God, while I have any being. Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no health. His breath going forth, his returneth to his earth. In that very day his thoughts perish. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, which made heaven and earth and sea and all therein is, which keepeth truth forever, which executed judgment for the oppressed, which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners. The Lord openeth the eyes of the blind. The Lord loveth the righteous. The Lord preserveth the strangers. He relieveth the fatherless and widow. But the way of the wicked he turneth upside down. And the Lord shall reign forever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa another chance and opportunity where we can hear your words. If we pray, Father, na maintindihan namin ang iyong salita. And as your people, help us, Father, to have the answers sa loob na aming mga puso na makikilala ka namin, Panginoon, naway mas maging malaki ang rason namin to rejoice, to be joyful, at pagpapasalamat, especially, Father, as a return to serve you as our Master, na kayo po ang masunod sa aming buhay, not our own will. Di po kami magpakasasa sa kagustuhan ng aming laman, kundi ang mapuspusan kami ng banal na Espiritu sa buhay namin. Lord, we are nothing apart from you. Please forgive us from all our sins. Help us, Father, na ito'y talikuran, not just a heart that full of regrets, but full of repentance, Panginoon. Lord, we are nothing apart from you. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Beware. Ito muna. Last time, pag-usapan natin that everything that hath breath, praise the Lord. And how I pray na hindi lang natin ang mga ating napapakinggan. I really love, no? Ako, love ko talaga or gustong-gusto ko ang tatandaan ang mga title ng mga members at ang preaching tsaka sino nag-preach niyan. Just like mga Wednesdays na ilang dumaan, I still remember kung sino ang nag-preach at kung ano ang preaching. Kahit madalas kong natatanong, ano nga preaching mo last time? Di nasasagot ng mga preachers. No? But kung ilalagay kasi natin sa ating puso at minsan we take down notes, na natatandaan natin. And especially if we can really relate to it, the more natin natatandaan. And last time, praise for the praiseworthy. Papuri sa kapuri-puri. Since God is really worthy of our praise. Sinabi na dito sa verse number 6, pray, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord.
Praise the Lord, praise God in His sanctuary. Ang sanctuary ng Panginoon, saan ba yan ngayon? Sanctuary, ano ba ang sanctuary? For example, ang sa Davao may tinatawag na sanctuary ng mga birds sa Malagos at mga Philippine Eagles. Sa Malagos, mga Philippine Eagle, nandun sila. Ibig sabihin, yun yung pahinga nila. Doon sila nakatira, doon sila nagkumukuha ng lakas, doon sila nagpapalakas ulit sa kanilang gliding sa air, sa kanilang paghunt ng pagkain, bumabalik sila sa kanilang sanctuary. Ang tinatawag din na Enchanted River. Nakapunta na ako doon, thrice. Ganda, parang masasabi mo talaga, totoo ba to? Ay, loko ang mga mata mo. Pero ayaw nilang papuntahan na doon sa malalim banda kasi yun ay sanctuary ng mga fishes. Na ayaw nilang masira yun, gusto nilang ma-preserve. Since doon magulat ka pag hindi pa nilang kainan, wala kang makikita, konti lang, mga maliliit na isda makikita mo. Pero pag magbibel na yun, tas kain na yun ibig sabihin kakain na sila. Doon mo makikita mga malalaking isda, lalabas na lang galing sa ilalim. Yun yung mga sanctuary. And as a believer, saan ba yung sanctuary natin? Alam natin na ang Diyos ay kahit saan pwede natin tawagin. But that church is the pillar of ground of truth, and this is the sanctuary of every Christian. Of every believers, especially who are members of this church. Ito yung sanctuary natin. Dito tayo because God's word is renewing. Refreshing. Kaya nga sa ating Sunday school, it is likened into a water that quenches our thirst. Kasi sa araw-araw nating ang tawag yan, pakipaglaban sa mundong to. Or pagsasakay daw ng jeep, may term dyan Pakipag-hustle ka buong linggo, dito ka magpahinga. Pakipagbuno, yun yung term, pakipagbuno sa palaran, sa araw-araw na buhay. Saan ka ba magpapahinga? Huwag kang makinig sa kanya na sabi, ako ang pahinga. Ito ang ating pahinga because God's word is refreshing and we can find our rest in the word of God. Salamat tayo sa Panginoon. But here in Psalm 146, nasa praise tayo ulit. Praise God in His sanctuary dito. Kaya when we're going to church, dapat ready tayo na yung katawan natin, alam natin na magpupuri ako. Pagdating, alam nyo, sinabi ko nga Ramilin kagabi, Tiram, hindi na natin mababalik yung mga araw kasi, sorry pastor, ganyan. Sabi ko, hindi na natin mababalik yung mga araw. Ang gawin natin ngayon, bawi tayo. Punta ka ng church, maaga ka, dun ka, pag ready ka. Ikaw yung mga musta pagdating ng lahat, kamustahin mo sila. And I hope ganun yung gawin natin lahat na ready tayo. Hindi yung pagdating pa ng church, ready ba ako? Doon pa lang ako magpipray. Dapat sa mga bahay pa lang natin, nakapag-pray na tayo. So praise God in His sanctuary. And dito sa verse 146 ng Psalm, praise ye the Lord, praise the Lord, O my soul. While I live, will I praise the Lord, I will sing praises unto my God, while I have any being. And salamat tayo sa Panginoon because, ulitin ko, praising is not because of we are driven by powerful music. We are not driven by powerful influences ng mga tao na ngayon may tinatawag na ad hominem. Lagi itong sinasabi kay Choi, na ano ba ang ad hominem? Ito ang pagiging saludo ka, sumusunod ka sa isang tao dahil siya ay maaring mayaman, maaring malakas ang impluensya, maaring famous. But we praise God, we are praising Him for who He is. And kung ano ang ginawa niya sa buhay natin. Kung maalala natin yung kanta ni Sandy Patty, Lord, I praise you because of who you are, not by all the mighty things that you have done. Mga freebies na lang yun. Na kung makilala natin ang Panginoon, that's the greatest thing na we can experience and we can witness. But sa atin ngayon, as Shiloh Baptist, kung napapansin natin, we are being traditional. Bumabalik tayo kung bakit tayo ganito ang practices natin sa church natin.
Bakit Sunday? Bakit when I dress up every Sunday, maayos? Hindi yung according to my depende na lang. No? Tinitingnan naman ng Panginoon. Well, it is very important that God searcheth our heart. Totoo naman yun. But I want us to be careful. Beware. Why? Even in traditional worship, we do not say that we are better than them. Well, hindi tayo mas banal kaysa sa kanila. Nakakalungkot, may iba pa na mas banal pa kaysa sa atin. No? We do not say that we are better than others na nagkakaroon ng mga new style ng worship nila. Ulitin ko, we are doing this because we are following the, hindi naman tradition, but the practice of the early church believers during the time of Jesus Christ. No? It is important that we should not focus on the talents. Si Andoy, magaling na mag-gitara. Magaling talaga mag-gitara si Andoy. Ilang araw pa lang yan, or ilang taon na siguro si Andoy nagigitara. No? Ilang taon na ba? Ilang taon na ba, Doy? Nagigitara ka? Pero isang praktisan lang ng kanta, nakakatugtog na agad. No? But let's not focus, even in our traditional worship, it is important that we should not focus on the talents ng, magaling siya. Si Choy, magaling magpakanta. Magaling mag-beat, may pitik-pitik pa. No? We should not focus on the instruments. We should not focus on the music. But we must focus on the object of our praise, which is our Lord Jesus Christ. No? In every situation, isipin mo, is God magnified in my life? Ang Diyos ba ang napapalaki? Magnify. Ano ba yung magnify? Just like siguro, mga bata, may tinatawag tayo na magnifying glass, even yung salamin, para ano? Mapalaki at mabigyan ng puri sa ating buhay. Hymns, while we are using hymns, it doesn't mean na nandito tayo, magpapatuloy tayo. Tayo na yun. Be careful of being, parang, even when we are hymns, delikado pa rin. Bakit? Paano naging delikado, Pastor? Akala ko sinusunod natin. Even in traditional praising, or even when we are traditional, God looks at the heart pa rin. Huwag nating tanggalin. Kaya dapat tama to at naayon dito. No? God looks at the heart, a heart of praise. And ito yung gusto kong matanggal sa isipan natin na madalas kasi nangyayari sa mga churches, and delikado to sa isang church na mangyari, na ang praising, ang every Sunday na pagpunta natin dito ay nagiging routine na lang. No? Routine na lang. Na, ako, na-assign niya yung linggo, mag-prepare ako. Kaya importante mag-prepare. Pagdating dito sa harap, tapusin ko lang, basta matapos ako sa gawain ko. Tapos na. Matapos ang service, tapos na. Yun yung nakakatakot even when we are praising, na nagiging routine na lang sa atin ang Sunday na naman. Kailangan ko na namang pumunta ng maaga sa church. Then nagiging staggered na yung praising natin and nagiging burden na sa atin ang praising natin. But in Psalm 34, verse number 1, tingnan lang natin konti. Psalm 34, verse number 1. Anong sinabi ng Bible? I will bless the Lord at all, sometimes, all times. His praise shall continually be in my mouth. While, ulitin ko po, while we are here, continuing sa kung ano man ang sinusunod natin, kung ano man yung practice nila and their style of worship and praising, we must be careful of being routinary, but for God looks at the heart, a heart of praise. Just like, alam nyo, ang verse na to, Psalm of David, this is when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he departed. No? And verse number 2, my soul shall make her boast in the Lord. The humble shall fear thereof and be glad. God is the center and the person of our praise. Naway maintindihan natin, hindi ikaw, kahit magaling ka bang kumanta, choir na naman, magaling ako kumanta. Mga professional kami, no.
Jesus Christ is the object of our worship. Kahit magaling ka pa, kahit maganda pa boses mo, kung malayo yung puso mo sa Panginoon, manahihimik ka na lang. Alam nyo, sinabi nga sa epistles ni Paul na without love, lalong-lalo na ang pagmamahal sa Panginoon sa mga ginagawa mo, even na magsabi ka pa ng mga prophecies, even na kung ano pang mga sabihin mong napakagandang bagay, to Him, it is just like a twinkling cymbal. Nag-iingay ka lang. No? Why? God doesn't want na ang tama nga ang panlabas natin. For God looks at the heart. And we praise God. He is the center. At dapat maintindihan natin whenever we are praising, God is the center of the person of praise. Kaya dito sa Old Testament, alam natin that it is Jehovah. Wala pa si Jesus Christ, no? Wala pa, never mentioned si Jesus Christ sa Old Testament. Ngunit, may mga konti-konti, or alam nga natin that in Romans 5:39, no? Hindi ako nagkakamali sa verse. Lagi natin binabalik. John 5:39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of Jesus Christ. From Old Testament, it is Jehovah. For Old Testament, si Jesus Christ ay tago. Nakatago. No? He is the coming Messiah, but in Old Testament, it is revealed. No? It is Jesus Christ, the Son God, and the God-man. If we lift up Christ, we lift up God, for He is the God-man. Therefore, He is the object of our praise. Si Jehovah, Jesus Christ, ang Lord, kung mapapansin natin sa ating mga Bible, that capital L-O-R-D, may iba dyan na capital L lang, di ba? Ang capital L-O-R-D, ito yung kung sa kanilang language pa lang, yan yung YH, VH, or tinatranslate sa 20 years, katapos ng after 20 years, kung hindi ako nagkamali, sa time ni Jesus Christ, yun yung nagkaroon na ng vowels, Jehovah, Yahweh, Yeshua, na ano bang meaning ng Jesus? Lalo-lalo ng Pasko to ngayon. Ano bang meaning ng Jesus? Sinabi sa Matthew chapter 1, Jesus and His Son, or His name shall be called Jesus, meaning ng Jesus, Yeshua, for He shall save His people from their sins. And Christ, ano bang meaning ng Christ? Christos. Ano ba yung ibig sabihin ng Christos? The Anointed One. Ang pag-anoint kay Jesus Christ, dati ang pag-usap ng Panginoon ay sa tatlong bagay. Priest, prophets, and sino kalala sa isa? Scriptures. Salita ng Panginoon mismo. No? Scrolls pa ang gamit nila dati, mga papyrus plant. Pero ngayon, it is Jesus Christ, the Anointed One. He is our high priest na nag-offer ng kanyang buhay. No? Sa atin, He is the Messiah. Ano pa yung pangalawa? He is the prophet na nagsasabi kung saan man tayo papunta. He is the prophet na pinadala ni Jesus Christ, and the greatest prophecy that He gave is, we are going to heaven. In the scripture, sinabi nga ng Bible, for they are they which testify of Jesus Christ. So what a true Christian do that always praises and thankful to the Lord. So number 1, praise. Ano ang ginagawa ng praising natin sa atin? Number 1, praise suppresses the lies in our hearts. Suppresses the lies in our hearts. Because in Jeremiah chapter 17 verse 9, ano sinabi ng Bible? Tingnan natin, Jeremiah chapter 17 verse number 9. Heart is deceitful above all things. Ano deceitful? Mapanling lang, maloko, iisahan ka lang. No? Madaya, iisahan ka lang ng puso mo. Maraming tao ngayon nagsasabi na, basta wala kang naapakang tao, sundin mo lang ang puso mo. No? But the Bible says, the heart is deceitful above all things, and desperately, ano daw sinabi ng Panginoon? Ano ba yung wicked sa Tagalog?
Hindi yun, weak. Wicked. Ano ba yung wicked? Kasamaan. Punong-puno ng kasamaan ang ating mga puso. No? Who can know it? Sinabi pa dito sa verse number 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways. Kaya kung ano itinanim mo, alangan naman magtanim ka ng mangga, santol yung anihin mo. Ano ka? Wow? No? And God deals us with every man according to his ways and according to the fruit of his doings. So, dito, makikita natin that many people today, they don't even know who they are. Alam nyo, kaya ako bumalik sa yung every Saturday. I hope na kung nandito kayo Saturday, kahit hindi kayo kasali sa my story, makinig kayo. No? O hindi naman ako kasali dyan. Be involved sa mga ministries natin. Hindi lang yung ministry ni Pastor, hindi lang yung ministry ni Tilenry, ni Tiloida, ni Kia Marlon, o kung kanino man. Ministry natin tong lahat. No? Tulungan tayo dito. And many people today, they don't even know who they are. Kaya nga, binabalik ko sa creation ng mga bata. No? Kasi kung hindi sila ma-founded sa creation na yun, hindi nila makilala kung sino sila. Alam nyo, madalas ako manood ng mga western na mga kung ano mga meron sa kanila. And madalas na tanong ngayon, magpapakilala ka, ganyan. Hi, how are you? Kamustahin ka? What are your pronouns? What are your pronouns? Ang pronouns na naturo sa akin nung elementary kami, he, him, she, her, it, di ba? Ngayon, ano? I am they, them. Paano ka naging marami? They, them. They, them. Because they don't want to be matawag na babae o lalaki. They are confused who they are. They don't even know who they are. Hindi nila alam. Ano ba talaga ako? Ako ay lalaki. Sa katawan. Pero babae nakakulong sa puso ko. No? Marami nang ganyan ngayon. Tanungin nyo sila, bakit? Hindi din nila alam. Feel lang nila. Nararamdaman lang nila na parang ang ganda magsuot ng dress. No? Ang ganda may pilik mata. Actually, sa totoo lang, kahit sa Bible College, marami. Bible School. Marami. Nakakatakot. Tulog ako dati. Hindi naman. But, the world today is confused. No? Nakaraan lang, eto pa hindi ko naman sila kaaway. No? Kailangan natin sila mahalin at share ng gospel. Alam nyo, may missionary nga na namatay na yon. Purya Buyag. Namatay na siya si missionary Rory Mearns sa Tagum. Model siya dati. Na transgender talaga siya. And habang nasa bar daw siya, may something na longing pa rin sa kanya kahit nagpa-party-party na yung mga tao. Then pag-uwi niya ng hotel niya, makita niya sa drawer. Kasi yung mga hotel, di ba, may mga drawer, pag bukas niya sa drawer, may Bible. And doon sa likod ng Bible, may salvation, binasa niya. Doon niya naintindihan ang kaligtasan. And maraming batiko sa kanya, naging missionary siya kasi transgender na siya eh. Pero nagbabago ang Panginoon gamit ang kanyang salita. No? If they are confused, hindi ko naman sila kaaway. Pero nakaraan lang, ikaw na mismo mahiya eh. Mahiya ka, ano bang itatawag ko dito? Sir, pag sir naman, pangit, naka-heels. Pag ma'am naman, ay, malayo sa loob ko, parang ayokong tawaging ma'am. Tapos pag tinawag mo sila, nung mga nakaraan nga, may mga na persona non grata sa Dubai. Bakit? Suot siya pambabae at pumunta siya sa CR ng pambabae. Lalaki siya. Bawal na siyang pumunta ng Dubai. Kilala niyo yun? Vlogger yan eh. Vlogger. No? The world today is confused. They have to properly explain to you who they are. Kailangan pa nilang i-explain kung sino sila. Them, they. Bakit ba? Explain pa nila. No?
You know why? Because people aren't thankful. Hindi sila napapasalamat kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila. We live in a world today that is entitled. Ganito ako. Respetuhin niyo ako. We live today in a world that is so selfish. At tingnan natin anong mangyayari. Sa Romans chapter 1, verse number 16 to 22. Romans chapter 1, verse number 16 to 22. That the Bible says in verse number 16, tingnan lang muna natin, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Verse number 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness, because that day which be known of God is manifest in them. For God hath shewed it to them." Pinakita na ng Panginoon. Revealed. At ang galit ng Panginoon, wrath of God. In verse number 20, "For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." Ito yung masasabi natin na kung ang tao hindi maliligtas, hindi na kasalanan ng Diyos yun. Why? Because it is revealed. Nireveal na ng Panginoon. But how can they hear without a preacher? Lagi natin yan. Responsibilidad natin yan. Naalala ko, last Wednesday, sinabi ni Arnel, and sinabi ko na rin yan dito, that the great power na binigay sa atin ng Panginoon, which is the salvation, sabi pa nga ni Spider-Man, or lang ni Uncle Ben, ni Spider-Man. Ano sinabi niya? Great power comes with great responsibility. And we have this power in us, the salvation in our earthen vessel. We have that great responsibility to share it to other people. No? And in verse number 21, "Because that who knew, when they knew God, they glorified Him not as God." Hindi nila tinuring na Diyos ang Panginoon. Ang Diyos, neither were thankful. Unthankful sila. Hindi sila nagpapasalamat na, "Lord, salamat. Kahit ganito yung katawan ko, kahit payat ako, lalaki ako. Mahirap kaya maging babae." Di ba? Kaya intindihin natin yung mga babae minsan. Minsan lang. Maintindihan din natin yan sila. Hindi man natin fully ma-understand, mga lalaki, hindi natin sila maintindihan. Kasi hindi tayo ginawang babae. No? Babae lang din makakaintindi sa babae. Hindi sa madalas, actually, wala pa ako sa pag-aasawa, no? Pero I feel ko na May mga times si Eunice nagsasabi sa akin, mga ka-fellowship niya, may mga asawa. Bakit kaya yung mga lalaki, no? Pag may sinabi kang problema sa kanila, ang sagot, hayaan mo na yan. Tama, Ate Len? Ganun ba? Wala nga na, ano, gusto niyo maipag-away kayo? Hayaan niyo na. No? Pero dito makikita natin, they were not thankful for what God did in their lives, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Daming tao ngayon na magaling magsalita. Eloquent. Truth does not need eloquence. Ang katotohanan, hindi kailangan na magagaling magsalita, for it is simple. Alam nyo, truth is very simple. Plain, simple. Truth. We try to make excuses to the things that which is not right. Basahin muna natin in verse number 22, "Professing themselves to be wise." Ako, nahilig ako manood. Lately lang kay, nakita nyo yung vlog na, "Why are you gay?" Naalala nyo? "Why are you gay?" Mga ganun. Na nagkakaroon sila ng conference, and even kay Charlie Kirk, napanood ko yung mga debate niya and mga pagpapatotoo niya noong nakaraan. Nagulat ako.
Na ang mga tao, may mga ambassadors of LGBTQ. Mga ganun pa, mga ambassadors ng LGTB. No? Mga ambassadors pa, they are professing themselves to be wise. Matatalino kami. Ang tao ay hindi lang XX, XY, kundi depende na sa kanya. No? They are professing themselves to be wise, yet they became fool. Because people nowadays try to make excuses to do things which is not right to be right. Kahit mali, ito yung tama. Lalo na pag magaling ka. Kaya minsan, ito nakakalungkot, no? I hope sa ating mga members dito sa Shiloh, pag nag-preach si pastor, pastor, preaching na naman. Nahulog, na-OA pa minsan si pastor. No? Paulit-ulit na lang. Praising, bawal, ganito. Di marunong umintindi si pastor. Excuse lang nga ako eh. May gawain ba? We try to make excuses. Pastor, excuse muna ako Si pastor naman, sige. Hindi ako pa yung minsan hindi nakakaintindi, no? Pwede lang, hayaan ko na. I don't know. Kaya nga ngayong 21, magkaroon tayo ng Thanksgiving. Why? Because God is really gracious sa ating buhay. No? Thanksgiving Sunday. Magpasalamat tayo sa Diyos kung paano kanya ginawa. Salamat ka, lalaki ka. Kung babae ka, magpasalamat ka rin. Maraming mga naghahangad na maging ikaw. No? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. That's the number one. Praise suppresses the heart that is full of lies. Punong-puno ng kasinungalingan. Siguro sa mga susunod natin na Thanksgiving, how I pray, karoon tayo ng mga decorations, no? Then, next year, next month, matapos na December na kayo, late na siguro. Wala pa nga So, ano kayong gagawin natin? Malapit na. Pero, hindi lang, first year pa nga ganun ba? Bawi tayo next year. No? Kung 21, di naman tayo dito mag-21 magpasko. Doon naman tayo, kaya handa na lang natin ang ating mga sarili. And prepare your heart that is full of praises. Why? Because it suppresses the heart that is full of lies. Huwag kang makinig lagi. No? Dapat it is in line with the Word of God. Ang inyong puso, Lord, ano ba ang sinasabi na iyong salita? Hindi yung, Lord, set aside ko muna yung salita, ako muna ang masusunod. Kaya nga tinawag natin siyang Lord Master. He is the President of our life. No? Pangalawa, praise. Anong ginagawa nga una? Praise suppresses the heart that is full of lies. Pangalawa, praise strengthens our spirit. The reason why we cannot give praises to God is the condition of our heart. Heart is deceitful. Sometimes, pag may mga plano tayong gustong gawin at may mga gustong mangyari, our heart is disappointed. No? Kalungkot. Pumasok ako sa trabaho pero minumura ako ni boss. Hayaan niyo sila magmura. Huwag niyo lang gayahin. Sinabi sa 1 Timothy, away from profane and vain babblings, mga walang kwenta, mga bagay, and bakit? Pwede ka naman magsabi ng, mali. Hindi mo na kailangan magmura. No? And maybe, the condition of our heart is, it is a heart of failure. But, I just want to remind, lalo-lalo na sa mga bataan, failure doesn't mean that we need to stop. Failure sometimes is just, sabi ko nga kanina, sometimes ang mga broken heart, it is God's raw materials. Ano ba yung raw materials? Pagpapatayo ng bahay, hindi naman yan bahay agad Ano ba yan? Kahoy, hollow block, semento, pako, and yung shattered heart, broken heart, sometimes it is God's raw materials to build us up. He is the master builder. So failure doesn't mean you need to stop. May naalala nga ako bar exam.
Bar exam. May isang lawyer or magiging lawyer pa lang siya. 3 beses siya nag-bar. Una-una kasi excited yung mga magkaka-lawyer na, yung mga magulang niya. Excited yung mga papa niya. Nagpagawa pa agad ng tarpaulin. Di pa nga nakakapasa sa exam, kaka-exam pa lang. Sabi dito, lawyer, attorney, at law. Ganun. Di pumasa. Tinanggal lang nila, tinanggal. Pangalawang pag-try, pakabit na naman, nilagay na naman. Choi Balmeo, attorney at law. Yabang. Di na naman pumasa. Pangatlo, di na nilagyan kasi napapahiya na, pangatlo na eh. Pumasa. Choi Balmeo, attorney at last. Last na. And marami pa sa mga Ilonggo, narinig ko lang din to. Sabi ng Ilonggo, dati, nag-take daw siya ng law. Hirap. Hirap ng ng exam. Bagsak. Take liwat. Di ba? Ulit, liwat. Take liwat. Bagsak na po. Bagsak gapon. Take times 3 na. Sabi ni Ilonggo, 1 time lang ba? Pangatlo ko, pero 1 time lang. No? Pero minsan, those heart that is disappointed, heart that is failure, it sometimes strengthen us. Na lalo tayong lumalapit sa Panginoon. And kaya ko pa to. Napahiya na ako once eh. Konti na lang yung hiya sa second try. Pangatlo, at last. Ganun na lang. No? Because Satan knows when he gets your spirit, everything falls down. Minsan sinusubok lang din tayo ng kaaway. Na, sige nga, wag nga natin pabungahin yung silo ngayong taon. Wala nga tayong mga new converts. Ang meron lang yung mga matagal na. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. Kung hindi na tayo magpapatuloy, wala din tayong mangyayari sa atin. Di ba? Because when we continue to praise, it strengthens our spirit. Because Satan knows when he gets our spirit, everything will fall down. Bagsak na. Also in verse number 5, balikan natin in verse number 5, Psalm 148, verse number 5. Anong sinabi dyan ng Bible? Happy is he that hath the God of Jacob for his help. Ano ba nangyari kay Jacob? Actually, marami talaga nangyari kay Jacob, pero isang pwede natin maklaim nito, lalo na when God is telling that God of Jacob, when He blessed Jacob, from Jacob na supplanter, di ba? Mapanling lang, manluloko sa kanyang kapatid. God changed His name into Israel. Anong meaning Israel? I will bless thee, that bless thee. I will curse thee, that curse thee. Ginawa siyang blessing ng Panginoon. And happy is he that the God of Jacob for his help, the one who owns the blessing. Binago tayo ng Panginoon. Maharing supplanter tayo dati, mga mapanlin lang, mga manluloko. Tinawag pang scammer. No, how are you, my friend? No, marami na. Nagulat ako sa cellphone ngayon. May 56,000 ka sa BPI. You just claim it. Pindutin mo lang tong link na to. Wala akong BPI No? Ganyang mga bagay ba? Pero happy is he that hath the God of Jacob, the owner of the blessing, the owner who can change your life upside down for his help, whose hope is in the Lord, his God. No? Kaya yan yung gusto ng Panginoon sa atin, that praise strengthens our spirit. Why? Balik tayo sa Panginoon lagi. Lord, hirap ng sitwasyon ko. Ang station ng life ko ngayon, hindi man alam ng iba, pero ang hirap. May amo akong nakagalit sa akin pag late na ako gumigising. May amo akong
ganito Lord, may bossing ako, may asawa akong tigas ng ulo. Wala naman ako naririnig dito, salamat sa Panginoon, mababait ang mga asawa. Na babae, ang mga lalaki siguro, hindi natin alam. No? Pero pasalamat tayo, why? Because praising strengthens our spirit, and especially, alam nyo mga kapatid, this is the blessing na nandito tayo sa church. Whenever we need something or we are experiencing something that is bad, may mga kapatiran tayo. No? It is my first year pa lang dito, pero alam ko, pag kailangan ko ng tulong, one call away lang ang mga tao dito. No? Minsan, mahirap lang sumagot kasi nagbabiyahe. Nasa biyahe, pero one call away. Salamat ako sa Panginoon. And that's the spirit God wants us. No? At sinabi nga doon na iba-iba tayo, just like, I don't know kung narinig nyo na yung kanta ni Salty na I am the eye, I can blink, blink. Na my brain, my eye, my arms, swinging, I'm swinging, swinging on life's merry way. Di ba? Iba-iba. At kung parehas tayong lahat na arm, mahirap naman. Parehas tayong mata, pinya ka ba? Diba? Hindi naman tayo ganyan. Ngunit salamat tayo sa Panginoon because when sakitan ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. We will all mourn. And I hope and I pray na tayo dito sa Shiloh mismo, tayo yung magmahalan. No? I love you in the Lord. Ganyan. Hindi yung pagdating, hindi ka namin close. Bababang uri ka lang, taga-Arokoy ka lang. Kami taga Makati ako. No, wala. Dapat we treat everyone the same. Kung paano nyo i-treat si pastor, ganun din i-treat sa iba. Kung hindi nyo titirahan si pastor ng tinapay, huwag nyo titirahan yung iba. Dinamdim ko yun. Joke lang. Pangatlo, and the last one, praise supports the saint. Balikan natin noong nakaraan. Psalm 148 verse number 12. Sinabi dito, both young men and maidens, old men and children, let them praise the name of the Lord, for His name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven. And ulitin ko nga yung sinabi ko noong nakaraan, tapusin muna natin, verse number 14, He also exalted the horn. Alam niyo itong horn? Ano ba itong horn? It's the position. Position to ng mga tao. Wala naman tayong sungay, no? But it's the position. Kung ano mang meron sa atin ngayon, it is from the Lord. And He exalted the horn. Ang Diyos magpapataas sa'yo. If you will just praise Him in your life, I don't know kung nasubukan nyo nang mag-stop sa traffic light, lalo na sa mga nagda-drive. Tapos may lumapit sa'yo ng mga badyaw. Hindi na daw sila badyaw ngayon eh. Nakausap akong isa, sabi nila, good jaw na, tinanggap na daw si Jesus sa heart. Pero may iba lalapitan ka, tapos binigyan mong piso. Experience mo yun, kuya? Meron, di ba? Minsan, hampasin pa yung helmet mo, kakatok sa'yo. Pag di mo binigyan, magagalit. Di ba? Pero every one of us, parang ganyan lang din na ano. Pero pag nakita mo yung binigyan mo kahit piso na masaya, anong gusto mo? Saan kaya yun? Next time, saan kaya yung batang yun? Kadaan ka dito, bigyan ko ng 5. Bigyan ko pang tinapay. Pero yung mga taong, yung mga nanlilimos na ayaw, bigyan mong 5, tapon pa sa'yo. Ayun 10 gusto namin. 20. No? But it's the Lord who exalts His people. And ulitin ko, yung story na yun, doon mapapaisip tayo na, grabe naman tong taon to. Binigyan mo na nga, galit pa. And just like us, pagdating sa Diyos, anong reaction natin whenever we accept something from above? Lord, eto lang. Lord, iba yung hiningi ko sa'yo, eto yung binigay mo. 20 yung hiningi ko, 10 lang binigay. No? Hindi natin alam, pasiuna lang pala yun. Sa susunod ulit. Sa susunod. Kasi pag dadagdagan ka ng blessing, baka di mo kayanin. Gusto ng Panginoon, pakita lang muna, mapagkakatiwalaan ka sa bagay na to, balik mo nga sa akin.
Balik mo nga sa akin, balik mo nga sa akin. Eto, kaya mo pa ito ibalik sa akin. Kasi gusto natin agad, minsan, blessing na malaki. Lord, bigyan mo sa akin. Lord, bigyan mo ako ng 1,000,000 galing sa langit, inabagsakan. Puro coins. Patay. Piso-piso, di kayanin. No? But it is the Lord who exalted the horn of His people. It's our position. Kaya huwag natin pilitin yung mga bagay-bagay na hindi patugma. The praise of all His saints. Praise supports the saints, even of the children of Israel, a people near unto Him. Praise ye the Lord. In Psalm 149, even in verse number 1, praise ye the Lord, sing unto the Lord a new song, and His praise in the congregation of the saints. This is specifically for Israel, pero we know that we can have this blessing. Let Israel rejoice in Him that made him. Let the children of Zion be joyful in their King. Let them praise His name with dance. Let them sing praises unto Him with timbrel and harp. For the Lord taketh pleasure in His people. It is very good thing na kung may matutuwa man sa atin, sa buhay natin, it is the Lord. No? For the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand. Isipin mo yun, yung praises natin, a two-edged sword. Yung sandata natin, na itong pang-away ko, whenever I feel sad, whenever I feel lonely, whenever I feel na hindi ako minamahal ng iba, doon lang ako sa gilid. Itong pang-away ko. Because ano nga yung kanina? Satan wants to get our spirit. Because when he gets our spirit, everything will crumble. Everything will fall down. Kaya, our praises is our two-edged sword in the hand to execute vengeance upon the heathen, and punishment upon the people, to bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all His saints, praise ye the Lord. Kaya binigyan tayo ng sandata ng Panginoon. No? Ito yung pinakasandata natin, na wag natin lukuhin minsan ating sarili na, Lord, wala ka naman binigay sa akin. Praise! Makikita mo, count your blessings and name them one by one. I bet hindi mo matatapos yung isang araw kakaisip ng lahat ng binigay sa'yo ng Panginoon. Kanina nga narinig ko, ano daw yung sinabi? Kay Arnel ata yun, Brother Arnel, na, ate, Sister Aida pala yun, na anong hininga man yan. Minsan yung hininga kasi natin may sabit-sabit, no? Lalo pag may sipon. Minsan nahihirapan. Minsan may kumukulo sa harap kasi may ubo. Ha? Pero kahit anong hinga man yan, it is a blessing from the Lord. No? Pray mo lang na, Lord, mawala itong sakit ko. Kaya ba? Pray na lagi. Pa-check up mo na. Pa-check up mo na. Lalo na ilang araw na yan. But here, also in Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 2, 1 and 2, dito tayo magtatapos na verse. Deuteronomy chapter 7. Saan ba yan? Deuteronomy, pagkatapos ng James. 7, verses 1 and 2. Anong sinabi dito? When the Lord thy God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, and hath cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater than mightier than thou. Ito yung promise ng Panginoon na papasukin na nila ang promised land. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. Anong blessing makikita natin dito? Anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Siguro we'll get one. And I'll share you one. Sinabi sa akin ng teacher ko, na ito yung naalala ko dito. Kung hindi ukol, hindi bubukol.
At kung sa'yo binigay ng Diyos yan, para sa'yo yan. Just like the people of Israel as they were about to enter the promised land. Sinabi ng Panginoon, there were 7 nations na greater sa inyo. Mas malalaki pa, mas malalakas sa inyo. Hittites, Perizzites, ano pang tithes dito. Madalas, ang tithes, mas malaki pa. Lord, di ko kaya tong tithes na to. Ang laking bigay. No? Ano man tithes yan? Ito siguro talagang kaaway nung wala palang Old Testament believers. Tithes talaga. No? Pero it is the promise of Lord unto them. And ang gusto ng Panginoon, when they enter there, ano sinabi? I will be thy God. I will be thy Lord. Kung binigay yan sa'yo ng Diyos, just like the Israelites, the promised land is for them, para sa'yo yan. Grab it and thank God for it. Kaya natutuwa tayo sa mga bata may giliw na nakatanggap. Sabi ko kanina, yung mga gudyaw, nakatanggap yung binabalikan natin ng bigay. No? And ganun din ang Panginoon sa atin. Na kung binigay niya sa atin, Lord, salamat dito. Salamat. I will praise you for what I have. Yung mukha ko na cute, Lord, salamat dito. Yung buhok ko na paayos ko na or kulot pa kasi wala pa. Mahintayin ko na mag-January para hindi kami sabay-sabay na walang ligo sa church. Then, salamat Lord dito. Mapuputi kong buhok. It is sign of glory ng Panginoon. No? Faded glory. Salamat tayo sa Panginoon. And, dinadagdagan at dadagdagan pa ng Panginoon. Sulitin ko, a heart that is praising to the Lord is praise suppresses the lies in our heart. Mga kasinungalingan sa ating puso na minsan tayo lang nagbibigay. Tayo lang hindi natin na-acknowledge yung blessing ng Panginoon. It is our heart. Malo, praise strengthens our spirit. And lastly, praise supports the saints. Na ang mga anak ng Panginoon, sinusuportahan niya with these praises. Na kung marunong ka lang magbalik sa Panginoon, He will give more. And ulitin ko nga, while we have these praises, beware. Beware. Be careful na hindi magiging routinary na lang. Cycle na lang. Sunday, praise, ako leader, pastor, mag-preach, tapusin ko na lang yung araw. Kundi, hindi natin ma-enjoy when we will not grasp everything na, Lord, gusto kong makilala ka pa sa buhay ko. Lord, because praise is just an outcome of knowing and realizing the magnitude of God's presence. So be careful even in traditional worship na we are not greater than them, we are not holier than them. Ulitin ko. Kung may kasalamuha kayo mga kaibigan nyo na ibang yung style ng worship nila, don't think of yourself na I am holier than you. Wag. Pare-parehas lang tayo makasalanan. But let us encourage them. Bakit ba ganyan? Huwag din tayo mag-compromise. Baka mag-compromise na din tayo na, okay lang din. Huwag. Hindi dapat ganun. Sabi nga ng mga Old Testament believers and even New Testament believers, remove not the ancient landmarks which your fathers have set. Kung anong binigay ng Diyos, yun sundin natin. Kaya natin ito ginagawa. But beware, do not focus on the talents and the instruments and the music, but focus on the object of our praise. Sino nga yan? It is our Savior. It is Jesus Christ. It's the Lord who grant us all things to enjoy these things. No? Salamat tayo sa Panginoon. Even sa mga preachings na ganito, na smooth lang. Actually, ang hapon, sinadya ako na bumalik tayo sa mga mapapasalamatan natin sa Panginoon. Especially it's December. No? Ano ba ang December? Season of receiving gifts. Gastos nga. Gastos. Salamat kayo, may nagagastos tayo. Ha? Sana all my 13th month daw. Sana all. Bahala na. Basta masaya at walang sakit, okay na yun. No? Malusog. May pera. Mas malaki. When mommy is happy, the family is happy. Yan daw yan. Salamat tayo sa Panginoon. And let's pray sa ating sa 21 sasakyan. Kamusta po yung sasakyan? Na-contact na po ba? Contact na ang sasakyan. Meron na?
We'll send, say, excited si Eunice na makasama tayo eh. No? Excited talaga si Eunice sa Shiloh. Ikaw na lang kaya, biniro ko siya kagabi, ikaw na kaya mag-preach bukas. I-pray muna tayo bago tayo maghinto. Let's pray. Panginoon, salamat sa mga awitin na inyong binigay. Salamat, Panginoon, sa blessing namin napakinggan ngayon. It is praising. It suppresses a heart that is full of lies. It strengthens our faith, Panginoon, and our spirit. And even, Father, it helps the saints, Panginoon. It supports the saints, Panginoon. Lord, ito ay nanggagaling lang din sa inyo dahil nakilala ka namin, tinanggap ka namin sa aming buhay. And the faith, it is from you, Father. So Lord, salamat. And Lord, we pray hanggang sa aming pag-uwi na dala-dala namin itong mga blessing na to and we can share it to others. And may we be a good reflectors of your light that others may see you in our lives, Panginoon, as they will think and be curious in our lives na kahit malungkot, bakit masaya pa rin? Bakit masaya, hindi gumagawa ng kasalanan? Lord, salamat sa mga blessing na inyong binahagi sa amin. Salamat sa mga things that you found as mercy, your mercy found us, Panginoon, na it is really by your mercy, Panginoon, why we have this ministry and we are in this ministry. Hindi namin deserve do. It's by your grace. Marami kaming deserve na pagpapalo at mga wrath ninyo sa buhay namin. But your mercy is the dam, Panginoon, so that your wrath will not be, hindi namin ma-experience. Lord, salamat. And we pray, Father, that you will help each and every one of us to spread your word that you saves, Panginoon. Lord, we just pray sa lahat pa na mangyayari sa mga trabaho namin na ma-express namin na inyong pagmamahal sa kanila. And Lord, we pray for this church na you will cause us to grow. Mahalin namin ang bawat isa. Mahalin namin ang inyong gawain. Mahalin namin yung salita. Mahalin namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Not just those who are lovable, but minsan yung mga mahirap din mahalin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagpipray din for this ministry. Salamat sa bawat isa na nag-support. We pray, Father, that you will bless them. Bless each and every one of us na higit pa sa mga blessing na inaasahan namin as we are attempting great things from you. Lord, binabalik namin lahat ng papurit pasasalamat sa inyo sa buong araw na ito at hanggang sa magpakailanman. Ikayo ay nararapat at kayo ay kapuri-puri na purihin sa aming buhay. In Jesus' mighty name, and all the people say, Amen.